umupo ka. Sandali, ah. Umupo ka muna, sandali lang. Eva! Eva, lumabas ka dyan. May bisita ka dito. Eva, halika dito, dali. Si Dom, nagkita kami kanina sa bilihan ng prutas. Din pala siya namimili. Kukuha lang kita ng mainom, ha? Sandali. Naku, wala lang nga pala tayong soft drinks, ha? Bibili muna ako sa tindahan. Sandali, ah. Sandali lang ako. Teka muna, diyan ka lang, ha? Mabuti't inibutan kita dito, Eva. May sinabi sa akin si Hana tungkol sa... Lilipat na ako bukas. Bakit, Eva? Bakit mo ulitin ang ganung masamang karanasan? Huwag mo na akong pakialaman, Dom. Sino ka ba't ano ka ba sa buhay ko? Bakit sa mag-anak pa ng lalaki ng loko sa'yo? Marami pa akong ginagawa. Hindi pa ako tapos mag-impake. Bakit kay Chris pa? Bakit siya sa maisawa na? Mahal ko siya. Noon, nasa banig ka. Lumipat ka sa side. At ngayon, sa pusali na. Oo, masama na akong tao. Sabihin niyo na sa akin lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Nakalimutan mo na ba, Dom? Sino nagtulak sa akin sa pusali? Sa imburnal? Sa putikan? Sino nagturo sa akin, Dom? Si Winston. Ikaw at ang mga taong katulad niyo. Ginagawa ko lamang ang mga tinuro niyo sa akin. Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Matagal ko nang gusto sabihin sa'yo na hindi totoo ang binibintang mo sa akin. Na ako'y kasabot ni Winston. Eva, ang totoo. Kaya ako tumulong sa inyong dalawa nun ay... Umalis ka na. Ikaw at si Winston ay iisa. Pareho kayong baboy. Baboy! Yan ang gusto ni Christy. Sandra. Short for Alexandra. Ang ibig sabihin nun, helper and defender of mankind. It's a very good choice. An excellent one, rather. Sayang. Ikaw na sana nag-iina ni Sandra. Wala na mga anak si Christy, lumabas ng tunay na pagkatao niya. She's not only demanding, she's very, very possessive. Mahal na mahal ka lang siguro ni Christy. Gusto raw niya ihayag sa buong mundo na ako ang ama ng kanyang anak. At sa susunod, anong gusto niya gawin ko sa'yo? Hiwalayan kita? Siyang hihiwalayan ko, Miding. Wag, Jim. Alang-alang sa bata. Kung may anak lamang sana tayo, Miding. Napatawad mo na ba ako? Diyan ka lang. Anong gagawin mo? Ha? Maliligo. Kakaya naman sa'yo. O may pauwi sa trabaho. Toby, hindi tayo naparito dahil sa iniisip mo. Pinalakas ko ang loob mo para maipakita mo sa iyong ina na kaya mo siyang iwanan kahit na anong oras. Baka sakaling matauhan siyang nasa tamang edad na para magdisposisyon ng kanyang anak. Dapat nga sa bahay na lang kita sinama eh. Kaya lang pangit tingnan. Umalis lang si Gilbert dahil sa nag-away kami eh. Pananakip butas na kita? Okay lang sa akin. Kung meron kang ibang mahal. Ilang oras na mailimos mo sa akin, masaya na ako. Alam kong mahal mo ako. Pero hindi akong tipong gusto mong pakasalan. Akala mo lang. Dahil matagal ka nang nagre-rebelde sa nanay mo, hindi mo lang maipakita ng todo. Kalokohan. Sa probinsya pa lang, nag-aaral pa lang tayo. Alam mo nang gusto kita. May niligawan ba ako sa mga kaklase natin? Eh kahit naman noong panahon na yun eh. Matagal nang tutol sa akin ng nanay mo. Kesyo, ambisyosa raw ako. Maharot.
Mataas ang lipad. O hindi ba? At kahit na anong tutol niya, ipinaglalaban kita. Na hanggang ngayon, ginagawa mo pa. Alam mo ba kung bakit? Dahil ako lang ang nag-iisa mong kasangkapan laban sa nanay mo. Bakit? Sa ibang bagay, wala ka namang ginawa kundi tumango ng tumango eh. Amin ka ng amin. Parati siyang panalo. Eh, itong pagsunod-sunod mo sa akin eh. Wala siyang magawa. Talo siya. Toby, kung pakakasalan mo ko, may mga oras na babalik sa yung isipan ng naging relasyon namin ni Jackson. Ang mga customers na kamumuhian mo ko. Pandidirihan. Kaya maniwala ka sa akin, Toby. The best na para sa ating dalawang ganito. Magkaibigan. Babalik ka sa iyong ina. Hindi na isang anak na sunod-sunuran lamang at tinidiktahan, kundi isang lalaking marunong manindigan.